Nagsimula sa isang simpleng inuman, hanggang sa naisipan naming magkakaibigan na maglaro ng truth or dare. Akala ko magiging normal na bonding moment lamang ang lahat. Hanggang sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay mauuwi pala ito sa isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 29 anyos. May asawa ngunit wala pang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang assistant manager sa isang shopping mall na ilang kilometro lamang ang layo sa tinitirahan naming apartment ng aking asawa. Wala naman akong problema sa pagsasama naming dalawa ni Javier. Maliban na lang sa mga bisyo nitong na panggagamitan niya ng halos kalahati ng sahod nito buwan-buwan. Hindi naman sa hinahanapan ko siya ng pera dahil mas malaki naman ang natatanggap kong sahod kaysa rito. Ngunit hindi ko lang talaga maiwasang huwag mabahala sa kalusugan niya. Mi, may papaalam pala ako sa iyo sa uwi ko hanggang katapusan. Pwede ba tayong magkaroon ng konting salo-salo kasamang mga kaibigan natin? Kinukulit kasi nila ako dahil tapos na lang daw ang buwan ng Marso. Wala tayong celebration sa birthday ko. Bahagya akong natahimik dahil isang beses isang buwan na lang nga ito kung umuwi ngayong may tinatapos silang dam project ay uubusin pa nito ang oras sa mga kaibigan niya imbis na mag-date kaming dalawa. Totoo naman kasing hindi ito nakapag-celebrate ng birthday niya. Kung kaya naman balak ko sanang lumuwas man lang kami ng Tagaytay kahit 2 o 3 araw lang sana kami doon. Hindi pa pwedeng bumawi na lang tayo next month? May plano na kasi. Hindi ko nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil mabilis akong natahimik nang bigla siyang sumabat. Nakauo na kasi ako sa kanila Nakakahiya naman kung babawiin ko. Isa lang ang ibig sabihin ng mga linyang narinig ko mula sa aking mister. Wala na akong magagawa kung hindi paghandaan ang late celebration ng birthday niya. At ibig sabihin nun, kailangan ko na namang maglaan ng malaking halaga mula sa sasahurin nito. On the way na raw sila, Mark. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na rin ang pinakahihintay na araw ng mister ko. Habang nakaupo sila sa beranda, tahimik ko na lamang na nilapag sa gitna ng mesa ang kinuha kong dagdag na pulutan hanggang sa sumenyas ang mister kong maupo na raw ako sa tabi nito. Mabuti na lang nga at may kanya-kanyang dalang pagkain ang mga kaibigan nito, kung kaya't hindi ko na kinailangang umorder pa. Sagot na rin ng mga ito ang cake at lechon belly na halos 1 buwan din daw nilang pinag-ambagan. Maliban sa 4 na malapit na kaibigan ng mister ko, ay sumama rin ang mga misis nito. Isa lang naman ang naiwang tahimik sa ere nang magparis-paris na kaming lahat. Si Dom. Halos 2 taon na rin kasi magmula nang magtrabaho sa Japan ang misis nito. Medyo active pa naman rin sa social media ang misis niya, pero sinasadya naming huwag pag-usapan ang kanilang pagsasama dahil alam naman naming matagal na rin itong nagkaroon ng lamat. Hapunan lamang ang hinintay ng lahat bago nag-umpisa ang inuman. Hindi lang mga lalaki ang naging abala, kung hindi kaming mga babae ring nakikisali sa takbo ng usapan. Hanggang sa lumalim ang gabi, ay nagkasundo kaming lahat na maglaro ng truth or dare. Medyo may tama na rin kasi ang lahat, kung kaya naman naging magaan at masaya na ang topic. Don't worry, kiss and tell lang naman ang takbo ng laro. Para walang selosang mangyayari pagkatapos. Ani Lina na mukhang excited na rin sa susunod na mangyayari. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya nag-umpisa na ang laro. Panay lang ang tawa naming mag-asawa sa mga kalokohang ginagawa ng mga kaibigan nito, hanggang sa hindi inaasahang sa akin matapat ang bote.
Kontento ka ba sa performance ng mister mo sa kama? Ilang beses naman sa isang buwan. May halong kulitan ang tanong sa akin ng kumpare naming si Mark, ngunit hindi masaya ang naging epekto nun sa akin. Alam ko kasing kapag sinagot ko ang tanong nito, ay paniguradong magkakagulo kaming dalawa ng asawa ko, lalo na't isang beses isang buwan lamang kung may mangyari sa amin ng mister ko. Dahil siguro, mas abala siya sa ibang bagay. O sabihing, mahina talaga siya pagdating sa bagay na yun. Dapat ba akong magsinungaling na lamang sa harapan nilang lahat na makontento ako kahit hindi naman talaga? There, mahina akong sambit. Halos matahimik naman ang mga ito sa kinauupuan dahil hindi nila inasahan ang magiging sagot ko. Sure ka na bang there? Ang dali-dali lang naman ang tanong ko Wika ni Mark. Isang marahang pagtango lamang ang natanggap nito mula sa akin. Kung kaya naman wala siyang nagawa, kung hindi ilapag ang ipapagawa nito sa akin. Saglit pang napaisip si Mark bago lumitaw ang isang mapaglarong ngiti sa mukha nito. Kaya mo bang ikisidom? Kung hindi, pwede mo namang sagutin ang tanong ko. Pansin ko namang dali-daling lumagok ng alak ang asawa ko. Siguro para huwag umabot sa puntong papatigilin niya ang laro dahil lamang hindi ko kayang sagutin ang tanong ng kumpare namin. Okay ka lang di? Tanong ko habang nagdadalawang isip pa rin kung ano nga ba ang nararapat kong gawin. Pero ang sagot din nito ang nagtulak sa akin na pagbigyan ang mga taong nakapaligid sa amin. Sige na, gawin mo na. Hindi ka rin naman marunong humalik, kaya sigurado kung hindi mag-e-enjoy si Dom. Wika ng mister ko. Kahit sinong misis naman siguro ay sasama din ng loob sa ganun. Lalo na't mas pinili ko na ngang huwag sagutin ang tanong ng kumpare namin upang maiwasang mainsulto siya, pero nabaliwala pa rin ang ginawa ko. Sabi nga nila, unfair ang mundo. At mukhang nataon sa akin yun nung gabing yun. Huwag kang magalit sa akin, Dom, ha? Paalam ko sa aming kumpare bago isakatuparan ng kondisyon ng laro. Hindi man naging intense sa inaasahan nila, pero pansin ko namang muntik nang tumugon si Dom sa akin. Para bang nanggigil ito nang wala sa oras. Matapos ay nahagip ko pa ang mga mata ng asawa kong nakatuon sa amin habang nakakunot ang kanyang noo at muli pang nagsalita ng masakit sa akin. Doon ay hinayaan kong tulungan ako ng alak na kalimutan ang masasakit na sinabi ng aking asawa sa harap ng mga kaibigan niya. Ilang oras ang nagdaan at tuluyan nang nakatulog ang mister ko sa inuman, habang ang mga kaibigan naman nito ay nagtungo sa mga kwartong hinanda namin para sa kanila. Kailangan mo ba ng tulong para dalhin si Javier sa kwarto niyo? Tanong ni Dom na halatang nahimasmasan na mula sa mga nainom nito. Tinanggihan ko naman ang alok nito dahil alam kong sa pagkakataong to ay tulog mantika na ang kumpare niya. Baka mamaya pa ay magwala ito kung maalimpungatan. Bago umalis si Dom sa aking harapan, ay nakaramdam pa ako ng hindi maipaliwanag na emosyon nang matamis siyang ngumiti sa akin. Tsaka sinabing magpapahangin daw muna siya sa terrace. Lihim din akong napangiti sa alaala ko kung paano nagdikit ang labi naming dalawa sa harapan ng lahat. Minabuti kong gawing abala na lamang ang sarili ko sa pag-aayos ng mga natirang pagkain para makalimutan na ang mga nangyari. Han, sa kwarto na lang natin ituloy. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito. Lasing na nagsasalita ang asawa ko. Napailing na lamang tuloy ako sa aking narinig. Tsaka mas piniling lumayo na talaga ng tuluyan sa kinaroroonan niya. Pero nang marating ko ang banyo, ay halos hindi makagalaw ang mga paa ko nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa nakabukas na pintuan. Mula doon ay narinig ko kung paano niya banggitin ang pangalan ko habang nakababa ang short nito.
Bahagya akong napaatras sa gulat. Kung kaya naman hindi ko inaasahang matitisod ko ng malakas ang map na inilagay ko doon kaninang umaga. Lorena? Hindi agad ako nakapagsalita nang makita niya ako. Basta tulala lamang akong nakatingin kay Dom sa ganung ayos niya. Magpapaliwanag ako, Lorena. Hindi ko sinasadyang Habang nagsasalita siya, ganun na lamang ang gulat naming dalawa. Nang makarinig kaming dalawa ng papalapit na yabag at boses ng aming mga kumpare. Humakbang papalapit sa akin si Dom, na kinaatras ko naman, hanggang sa namalayan ko na lamang na hinila na ako nito papunta sa loob ng banyo. May tao yata dito biglang sabi ni Lily. Lihim tuloy akong kinabahan habang nakasandal ang likod ko sa malamig na pader. Hindi ako makahinga, lalo na't sobrang lakas ng pintig ng puso ko habang magkalapit kaming dalawa ni Dom. Patid ko sa mga mata nitong gusto niya akong kausapin, ngunit hindi namin magawa, lalo na't rinig namin ang mag-asawa. Mukhang plano yata nilang gumawa ng milagro sa lahat ng sulok ng pamamahay ko, sa isip-isip ko. Maya-maya pa, laking gulat ko nang biglang lumagabog ang pintuan mula sa labas dahil sa mag-asawa. Mabuti na lang at maingat akong hinila ni Dom palayo sa gilid at siya naman ang sumandala sa tiles. Doon ay mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung tulad ko ay nadadala na rin si Dom sa sitwasyong meron kami. Lorena. At gano'n na lamang ang tila apoy na tumupok sa akin nang bumulong sa tenga ko si Dom. Sapat lamang ang lakas ng boses nito para magkarinigan kaming dalawa, ngunit iba ang epektong naibigay nun sa akin. Lalo na nang biglang hinila ako ni Dom papalapit sa kanya, hanggang sa tuluyang lumapat ang matipunong katawan niya sa likuran ko. Dom, bakit mo ko niyayakap? O sisa ako dahil hindi ko na maisip kung anong patutunguhan ng lahat ng yun. Lihim tuloy akong napakagatlabi sa sitwasyong kinakaharap ko. Hindi kita matiis, Lorena. Hindi ko talaga makalimutan yung halik mo Biglang kumabog ang puso ko nang humigpit ang yakap nito sa akin. Hindi ko mawari kung matutuwa ba ako o ano sa sinabi niyang yun. Muli ko na naman kasing naalala ang mga sinabi ng asawa kong nagtulak sa akin para gawin na ang dare na nabanggit nito. Kapwa nalilito at tila uhaw kaming napatingin sa isa't isa ni Dom. Ako bilang isang misis na nilaglag ng asawa nito sa harapan ng mga kaibigan niya, at siya naman bilang mister na ilang taon na ring hindi inuwian ng misis niya. Paano kung mahuli tayo ng mister ko? Baka bigla siyang magising. Hinintay ko ang magiging sagot nito sa akin. Ngunit maingat niya na lamang niyang inilihis ang buhok ko at binigyan ako ng malambing na halik sa balikat ko. Lasing ka lang at nakainom ako ng konti, tama ba, Dom? Untag ko sa kabila ng kaba ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Dahil alam kong nasa tamang katinuan na kaming dalawa sa mga oras na to. Gusto ko lang talagang magsinungaling sa sarili ko. Tulog na tulog naman ang asawa mo Bakit hindi muna tayo magsaya, Lorena? Pagkasabi niya nun, yumakap ito sa bewang ko at malambing akong iniharap sa kanya hanggang sa tuluyang dumapo ang malambing niyang halik sa akin. Nang mga oras na yun, kusa akong tumugon sa nais ni Dom nang hindi malang iniisip na baka mahuli kami ng asawa ko. Amidado akong nakukonsensya ko sapagkat mahal ko naman talaga ang asawa ko kahit sabihing ang gusto ko lang naman sana ay iparamdam niya sa akin kung paano dapat tratuhin ang isang babae. Sa puntong yun, alam kong wala ng atrasan at sa huli ay tuluyang nilukob ako ng uhaw at pangangailangan ko bilang babae. Ngunit hindi sa tulong ng aking mister, kundi ng aking kumpare. Sa huli namalayan ko na lang ang sarili kong wala ng kahit anong suot
habang nakayakap kay Dom nang walang sawang sinusulit ang pagkakataong binigay ko. Hindi naman ako malandi at masamang babae, pero tuluyan kong nakalimutan ang kabutihang mayroon ako ng gabing yun. Mi? Tanong ng asawa ko kinabukasan. Nag-umagahan kaming dalawa nun, kung kaya naman napakurap-kurap na lamang ang aking mga mata. Alam kong may nasabi akong masakit sa'yo kagabi. Pasensya ka na talaga. Katahimikan lamang ang naisagot ko sa kanya. Hindi ba nabanggit mo sa akin may plano ka? Pwede naman akong mag-file ng vacation leave para magawa natin ang gusto mo. Gusto kong bumawi sana sa'yo sa mga nasabi ko at sa lahat ng pagkukulang ko. Malungkot nitong sambit. Alam ko namang ako ang dahilan kung bakit hindi mo sila nasagot. Tuluyan akong naistatwa sa kinauupuan ko. Kung sana mas maaga niyang sinabi sa akin ang mga bagay na ito, edi sana hindi kami umabot sa ganun ni Dom kagabi. Edi sana hindi ko siya pinagbigyan ng dahil lang sa galit ko sa kanya. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong mangilid ang mga luha habang sinasabi nitong gusto niyang magkaroon kaming dalawa ng alone time. Matagal na raw naming pangarap na magkaroon ng anak. Gusto na rin daw nitong makumpleto ang pinapangarap naming pamilya. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi nito, tsaka pilit nang umiti sa harapan niya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, hindi ba? Lahat naman tayo ay may pagkakataong magbago at bumawi sa mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa natin. Sana lang talaga, walang ibang makaalam ng lahat. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi sana, dahil alam kong wala na rin namang magbabago dahil nangyari na ang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento at hanggang sa muli. Nagmamahal, Lorena.